Mga minamahal nating kababayan na SSS at GSIS pensioners. Sandali lang po kayo at pakinggan ninyo ang balitang ito dahil baka kayo ay nakakalimutan o hindi pa nakakaalam ng mga pagbabagong ito na direktang makakaapekto sa inyong bulsa ngayong taong ito. Alam ko po na marami sa inyo ay umaasa lang sa inyong monthly pension para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya napakahalaga na malaman ninyo kung ano ang mga darating na benepisyo at kung paano ninyo ito makukuha ng tama at kumpleto. May balita po tayong PH5 na bonus na parating at 6 na pangunahing update na kailangang malaman ng bawat pensioner lalo na kung kayo ay 6 na taong gulang pataas. Hindi ito biro o chismis lang na galing sa kanto. Ito ay mga opisyal na programa at benepisyo mula mismo sa gobyerno na minsan ay hindi natin napapansin o nababasa dahil sa dami ng paperwork at mga requirements. Maraming pensioners ang namimiss ang kanilang mga benepisyo dahil hindi nila alam kung saan dapat pumunta, anong mga dokumento ang dalhin o kung kailan ang tamang petsa ng pag-claim. Kaya ngayong araw na ito, maglaan po tayo ng ilang minuto para maintindihan lahat ng detalye nito dahil baka kayo ay may utang pang benepisyo na hindi pa nahahawakan. Huwag ninyong palampasin ang mga impormasyon na ito dahil ito ay pawang totoo at nakatutulong sa libu-libong senior citizens na tulad ninyo sa buong bansa. Ngayon po pag-usapan natin ang unang update na ito na ang tawag ay ikabuang pensyon para sa SSS pensioners. Alam ko po na ang ikabuang pensyon ay hindi bago pero maraming hindi pa rin nakakaintindi kung paano ito kinakalkula at kung sino ang qualified. Ang ikabuang pensyon po ay binibigay bawat Disyembre o Enero at ito ay equivalent po sa isang buwang pensyon ninyo. Halimbawa po kung ang monthly pension ninyo ay ₱5, ang ikalabintatlong buwan ninyo ay ₱5,000 din. Pero ang hindi alam ng marami, may mga cases na hindi mo makukuha ang buong halaga kung ikaw ay bagong rare o kung may naiwang utang ka sa SSS. Kailangan din pong paid in full ang inyong contributions bago kayo mag-retire para makasiguro na walang deductions. Maraming pensioners ang nagulat na lang na ang natanggap nila ay PH 3,000 lang imbes na PH 5,000 dahil may automatic deduction pala para sa mga loans na hindi pa nababayaran. Kaya ang tip ko po sa inyo, pumunta kayo sa nearest SSS branch o mag-check online sa SSS website kung meron kayong pending balance. Mas mabuting malaman ninyo ngayon kaysa magulat na lang kayo sa Disyembre. Ang pangalawang update naman po ay tungkol sa GSIS pensioners. May tinatawag pong GSCSA or Extra Retirement Added Pension na hindi lahat ay alam. Ito po ay additional monthly benefit na ginagawa ng GSCS para sa mga qualified retirees na may certain number of years sa service. Kung kayo po ay nag-serve ng taon o higit pa sa gobyerno, maaari kayong mag-qualify sa IRAP na pwedeng umabot ng PHP SEM hanggang page 3,000 kada buwan, depende sa haba ng serbisyo ninyo. Pero ang problema po, maraming retires ang hindi nag-a-apply dahil akala nila ay automatic na ibibigay. Hindi po. Kailangan ninyong mag-file ng separate application para dito. Pumunta po kayo sa GSIS office na may dalang service record ninyo, valid ID at GSIS OMID card. Kung hindi kayo makalakad o may medical condition, pwede ninyong ipadala ang inyong representative gamit ang Notarized Special Power of Attorney. Maraming pensioners ang na-miss ang benepisyong ito ng ilang taon dahil walang nagsabi sa kanila. Sayang naman po ang pera na dapat ay nasa inyo na. Ang ikatlong update po ay ang Social Pension Program ng DSWD para sa mga indigent seniors na 60 taong gulang pataas na walang regular pension. Ito po ay ₱5 kada buwan na cash assistance na binibigay every quarter. Kaya makakakuha po kayo ng ₱500 every 3 months. Pero ito ay para lang po sa mga walang SSS, GSIS o anumang government pension. Kung kayo po ay SSS or GSIS pensioner na hindi na kayo qualified dito, pero kung meron kayong kamag-anak o kakilala na senior na walang pensyon, sabihan ninyo silang mag-register sa barangay hall nila dahil ito ay pwedeng maging additional income lalo na sa panahon ng taas presyo ngayon. Ang requirements ay barangay certification, birth certificate, or any valid ID na may proof of age at certificate of indigency.
Ang social pension na ito ay direktang binibigay sa ATM card o cash card na ibibigay ng DSWD. Kaya siguruhing tama ang address at contact number na ibibigay ninyo. Ang ikaapat na update po ay ang pension loan program ng SSS para sa mga qualified pensioners. Maraming hindi nakakaalam na ang SS pensioners ay pwede pang mag-loan na may mababang interest rate at madaling bayaran dahil automatic deduction na lang monthly sa pensyon. Ang halaga ng loan ay depende sa monthly pension ninyo, pero karamihan ay umaabot ng 30,000 hanggang 5,000 piso. Ang bayad naman ay kasta monthly sa pension ninyo for 1 or 2 years. Pero ang reminder ko po dito, mag-isip muna kayo ng mabuti bago mag-loan dahil baka ang natitira ninyong pension ay hindi na sapat sa pangaraw-araw na gastos. Maraming pensioners ang nag-loan dahil sa emergency pero nahirapan pagdating ng monthly deduction dahil kulang na sa budget. Kung kailangan po ninyo talaga, siguruhing kaya ninyong bayaran at hindi kayo mahihirapan sa monthly kaltas. Ang ikalimang update po ay ang pension increase na inaasahan ngayong taon para sa SSS retirees. May pending bill po sa Kongreso para sa across-the-board increase ng P000 sa lahat ng SSS pensioners. Kung ito ay maipapasa ang inyong PH libong buwan ng pensyon ay magiging 6,000. Pero ang totoo po hindi pa ito final at kailangan pang dumaan sa proseso ng batas. Ang aking payo, huwag kayong umasa agad na automatic na dadating ito. Ang mga pension increase ay nakabase din po sa financial health ng SS Fund. Kaya may mga tao na walang increase dahil dapat protektahan ang sustainability ng pension fund para sa mga susunod na generation. Pero magandang balita pa rin na may pag-asa. Kaya bantayan lang natin ang mga official announcements mula sa SSS website at social media pages. Ang ika-6 at pinakaimportanteng update po ay ang fine na bonus na ito. Ito po ay isang consolidated amount na pwedeng makuha ng mga qualified senior citizens na may combination ng iba't ibang government programs. Halimbawa po kung kayo ay SS pensioner na may 13th month pension na P5,000, may unclaimed GSIS RAP na P3,000 for several months. May social pension benefits na na-miss ninyo ng 2 quarters worth 3,000 piso at may senior citizen discount rebates mula sa LGU na 5 piso. Ang total po ay umabot na ng P12,5. Ito po ay hindi one-time bigayan ng government, kundi yung accumulated benefits na dapat ay sa inyo na pero hindi ninyo na-claim dahil walang awareness. Ang gagawin ninyo po, pumunta sa respective offices ng SSS, GSIS, DSWD at barangay hall ninyo para i-check kung meron kayong unclaimed benefits. Magdala ng complete documents tulad ng valid ID, pension records, bank account details, at birth certificate. May mga pensioners na nag-check at nakakuha na nga ng lump sum amount dahil may mga naipon na benefits na hindi nila alam. Kaya po mga mahal nating seniors, huwag ninyong palampasin ang mga update na ito. Magtanong kayo sa SSS o GSIS office ninyo. Mag-check online kung may account kayo at makipag-ugnayan sa barangay officials para sa local programs. Ang pera po na ito ay para sa inyo, kaya huwag kayong mahiyang magtanong at mag-follow up. Salamat po sa pakikinig at sana po ay nakatulong ang mga impormasyon na ito. Ingat po kayo palagi at God bless. YouTube transcription.